Nagkakagulo ang buong Grand Celestia Hotel sa gitna ng Maynila. Ang lugar na dapat sana'y puno ng saya at engranding pagdiriwang ay naging parang pugad ng mga nagmamadaling staff at nagbubulungang bisita. Sa loob ng bridal suite, nanginginig ang wedding coordinator habang hawak ang telepono. Hindi pa rin siya makontakt. Nawawala ang bride! Sa kabilang bahagi naman ng hotel, naghihintay sa altar ang lalaking ikakasal. Ang kilalang tech billionaire na si Alessandro Virel Montesilo. Matangkad, kuwapo at may malamig na aura na tila kayang patahimikin ang buong silid. Suot niya ang isang eleganteng itim na taksido, ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay halatang naiinip. Nasa na siya? Malamig na tanong niya sa kanyang assistant. Nawawala po ang bride, sir. Biglang nagkaroon ng tensyon sa paligid. Ang kasal na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang napakalaking business alliance sa pagitan ng dalawang pinakamayamang pamilya sa bansa. Kung hindi matutuloy ang kasal, maaaring bumagsak ang isang multi-billion peso deal. Sa backstage ng ballroom, isang simpleng babae ang nagmamadaling maglakad habang may hawak ng tray ng champagne. Si Serafina Liora del Valle, isang event assistant na nagtatrabaho sa hotel. Morena ang kanyang balat, mahaba ang buhok na nakatali sa simpleng bun at may mga matang tila laging nagmamasid sa paligid. Serafina, bilisan mo! Sigaw ng supervisor niya. Dadating na ang media! Habang nagmamadali siya sa corridor, hindi niya napansin ang mga taong nagmamadaling lumabas sa bridal suite. Bigla siyang nabangga ng dalawang staff na tila may tinatago. Naku! Sorry po! Sabi ni Serafina habang napaatras. Ngunit bago pa siya makaalis, may isang matandang babaeng elegante ang biglang humawak sa kanyang braso. Si Helena Montesilo, ang ina ni Alessandro. Pinagmasdan siya ng babae mula ulo hanggang paa. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Parang may biglang pumasok na ideya sa isip niya. Anong pangalan mo? Tanong niya. Serafina po, ma'am. Saglit na nagtinginan ng ilang miyembro ng pamilya Montesilo. Halatang desperado sila. Lumapit si Helena sa kanya. Gusto mo bang kumita ng malaking pera ngayong araw? Naggulat si Serafina. Po? Hindi na nag-aksaya ng oras ang matandang babae. Magpapakasal ka mayon. Napatulala si Serafina. Hindi po yata tama ang narinig ko. Magpapakasal ka sa anak ko. Diretsyong sabi ni Helena. Pakiramdam ni Serafina ay tumigil ang mundo sa paligid niya. Ano po? Sa ballroom, nagsisimula ng magbulungan ang mga bisita. Nandoon ang mga politiko, negosyante at media. At sa gitna ng altar, nananatiling nakatayo si Alessandro Montesilo, walang emosyon ng mukha habang hinihintay ang bride na hindi dumarating. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Lahat ng ulo ay napalingon. At doon, naglalakad papunta sa altar ang isang babaeng hindi kailanman nakita ng karamihan sa kanila. Suot niya ang wedding gown na hindi naman talaga para sa kanya, si Serafina. Nang makarating siya sa harap ni Alessandro, napatingin ito sa kanya na parang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha. Hindi ikaw ang bride. Malamig nitong sabi. Mahina ang boses ni Serafina. Alam ko po yun. Tahimik ang buong ballroom. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita ang pari. Shall we begin the ceremony? Nagtinginan ng dalawa. Hindi nila kilala ang isa't isa. Ngunit makalipas lamang ng ilang minuto, sila ay magiging mag-asawa. Hindi nila alam, ang kasal na ito ay hindi aksidente at may mga taong matagal nang nagplano nito. Tahimik ang buong sasakyan habang bumabaybay ito sa madilim na kalsada papunta sa Montesilo Estate. Nasa likod na upuan si Serafina Liora del Valle, hawak pa rin ang laya-layan ng wedding gown na hindi pa niya tuluyang natatanggal. Pakiramdam niya ay parang panaginip ang lahat ng nangyari sa loob lamang ng ilang oras. Kanina lang, isa siyang simpleng event assistant sa hotel. Ngayon, asawa na siya ng isa sa pinakamayayamang lalaki sa bansa. Sa tabi niya, nakaupo si Alessandro Virel Montesilo, tahimik ngunit halatang may malalim na iniisip. Nakatingin siya sa bintana habang ang ilaw ng lungsod ay dumadaan sa kanyang seryosong mukha. Walang nagsasalita.
hanggang sa tuluyang hindi na nakatiis si Serafina. "Sir, asawa ko na pala kayo," nahihiyang sabi niya. "Pwede ko po bang itanong kung ano ba talagang nangyayari?" Bahagyang napatingin si Alessandro sa kanya. Malamig ang kanyang mga mata, tila sinusuri ang bawat galaw ni Serafina. "Hindi ko rin ginusto ang kasal na ito," diretsong sagot niya. Mas lalo siyang kinabahan. "Kung ganun po, bakit natin itinuloy?" Sandaling natahimik si Alessandro bago sumagot. "Dahil kung hindi natuloy ang kasal, mawawala sa pamilya ko ang isang multi-billion peso deal." Napalunok si Serafina. Bigla niyang naalala ang sinabi ng ina ni Alessandro bago siya dinala sa altar. "Isang araw lang ito, gagantimpalaan ka namin." Ngulit malinaw na hindi ganun kasimple ang sitwasyon. Pagdating sa napakalaking gate ng Montecillo Estate, bumukas ito ng dahan-dahan. Lumitaw ang isang napakalaking mansyon na tila isang palasyo. Napatitig si Serafina. "Dito po kayo nakatira?" "Ngayon, dito ka na rin titira," malamig na sagot ni Alessandro. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, sinalubong sila ng ilang kasambahay at staff. Halatang magulat ang lahat nang makita ang bagong asawa ng kanilang amo. Agad silang dinala ni Alessandro sa kanyang private study. Isang napakalawak na silid na puno ng mamahaling libro at modernong kagamitan. May inilabas siyang isang folder mula sa mesa at inilapag ito sa harap ni Serafina. "Basahin mo." Kinabahan si Serafina habang binubuksan ang dokumento. Marriage agreement. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang laman nito. "Contract marriage?" bulong niya. Tumanggo si Alessandro. "Mananatili kang asawa ko sa loob ng 1 taon." "1 taon?" gulat niyang ulit. "Pagkatapos noon, maghihiwalay tayo. Bibigyan kita ng sapat na pera para mabuhay ng komportable habang buhay." Nanahimik si Serafina. Hindi niya akalain magiging ganito ang kapalit ng kasal. Napansin ni Alessandro ang pag-aalinlanan sa kanyang mukha. "Kung ayaw mo, pwede kang umalis ngayon din." Napabuntong hininga si Serafina. Kung siya lang ang masusunod, aalis na siya agad. Ngunit naalala niya ang kanyang ama na nasa ospital at ang napakalaking gastusin sa gamutan nito. Mahina siyang nagsalita. "Kailangan ko po ng pera para sa pagpapagamot ng tatay ko." Saglit siyang tinitigan ni Alessandro. Pagkatapos ay ibinigay niya ang panulat. "Then, sign it." Huminga ng malalim si Serafina bago tuluyang pumirma sa kontrata. Sa sandaling iyon, opisyal nang nagsimula ang kanilang 1 taong kusunduan bilang mag-asawa. Ngunit habang tahimik na pinapanood ni Alessandro si Serafina, may kakaiba siyang napansin. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siya ng study at tinawag ang kanyang assistant. "Rafael." "Sir?" "Ipahanap mo ang buong background ng babaeng iyon." "Si Mrs. Montecillo po?" Lahat ng detalye tungkol sa kanya. Malamig na utos ni Alessandro. Lumipas ang ilang oras. Bumalik si Rafael dala ang isang tablet. "Sir, may kakaiba po." "Anong ibig mong sabihin?" Ipinakita ng assistant ang impormasyon sa screen. Ang records ni Serafina del Valle ay nagsisimula lang noong 18 years old siya. Bahagyang nakunot ang noo ni Alessandro. Paano naman ang records niya noong bata pa siya? Tahimik na sumagot si Rafael. "Wala po." Nanahimik ang silid. Ilang segundo ang lumipas bago muling sumalita si Alessandro. "At may isa pang bagay. Sabihin mo." Huminga ng malalim si Rafael. May lumang kaso ng isang nawawalang batang babae na may parehong apelido, Del Valle. Unti-unting tumilim ang tinig ni Alessandro. Sa kabilang bahagi ng mansyon, nakaupo si Serafina sa kanyang bagong silid. Walang kaalam-alam sa lihim na unti-unting lumalabas tungkol sa kanya. Isang lihim na maaring magbago ang lahat. Dahil ang babaeng pinakasalan niya na yon ay hindi ang taong sinasabi niyang siya. Maagang nagising si Serafina Liora del Valle kinabukasan sa loob ng napakalaking silid sa Montecillo Estate.
Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari kahapon. Isang araw lang ang lumipas mula nang maging simpleng event assistant siya sa Grand Celestra Hotel. Ngunit ngayon ay asawa na siya ng isang bilyonaryo. Umupo siya sa gilid ng kama at tinitignan ang napakalawak na silid. Ang chandelier na kristal, ang malaking bintana na tanaw ang buong hardin ng mansyon, at ang mga mamamahaling dekorasyon ay tila nagpapaalala sa kanya na hindi siya nababagay sa mundong ito. Paano ko napunta dito? Mahina niyang bulong. May kumatok sa pinto. Ma'am Serafina, sabi ng isang kasambahay, hinihintay na po kayo ni Sir Alessandro sa dining hall. Napabuntong hininga siya. Mukhang hindi na siya makakatakas sa katotohanan ito. Sa kabilang bahagi ng mansyon, nakaupo si Alessandro Virel Montesilio sa mahabang dining table habang nagkakape. Tahimik ang buong silid, ngunit ang isip niya ay puno ng tanong. Nasa harap niya ang tablet na ibinigay ng kanyang assistant kagabi. Nakabukas pa rin dito ang impormasyon tungkol kay Serafina. Name, Serafina Liora del Valle. Birth records before age 18, not found. Kumunot ang kanyang noo. Hindi normal na mawala ng buong record ang isang tao sa loob ng 18 taon. May tinatago ang babaeng iyon. O baka naman, may nagtatago sa kanya. Pumasok si Serafina sa dining hall. Nang makita niya ang napakahabang mesa na kayang upuan ng 20 tao, lalo siyang kinabahan. "Good morning po," mahina niyang sabi. Napatingin si Alessandro sa kanya. Ngayon lang niya talaga napanood ng mabuti ang babae sa liwanag ng araw. Morena ang balat nito, natural ang ganda, at may mga matang tila may sariling lihim. "Umupo ka," sabi niya. Tahimik na umupo si Serafina sa kabilang dulo ng mesa. Biglang napansin niyang parang sinusuri siya ng lalaki. "May problema po ba?" tanong niya. "Sabihin mo nga sa akin," diretsyong sagot ni Alessandro. "Saan ka lumaki?" Medyo nagulat siya sa tanong. "Sa probinsya po." "Saan?" "Sa Batangas po." "Sinong nagpalaki sa'yo?" Saglit siyang natahimik. "Ang tatay ko po." Pinagmasdan siya ni Alessandro. "Nasaan ang nanay mo?" Bahagyang bumaba ang tingin ni Serafina. "Hindi ko na po siya maalala." "Hindi mo maalala?" "Bata pa po ako nung nawala siya." Tahimik ang silid. May kung anong kakaiba sa paraan ng pagsagot ni Serafina. Parang may bahagi ng kanyang buhay na hindi niya talaga maalala. Pagkatapos ng almusal, nagpasya si Serafina na maglibot sa hardin ng mansyon. Napakalawak nito, punong-puno ng mga puno ng cherry blossom at mamamahaling sculpture. Habang naglalakad siya, bigla niyang naramdaman na may nakatingin sa kanya. Paglingon niya, may isang lalaki na nakatayo malapit sa fountain. Matangkad ito, guwapo, at may aura ng pagiging mapanganib. Nakasandal ito sa marble pillar habang nakangisi. "Ah, ikaw pala ang bagong asawa ni Alessandro." Kinabahan si Serafina. "Po?" Lumapit ang lalaki. "Ako si Lucian Calum Montesilio." Biglang tumahimik ang paligid. Stepbrother ni Alessandro. Napabuntong hininga si Serafina. Hello po." Ngunit hindi ngumiti si Lucian. Sa halip ay tinitigan niya ng mabuti ang mukha ni Serafina. Parang may hinahanap siyang pamilyar. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Parang may naalala siyang matagal nang nakalimutang bagay. "Imposible," mahina niyang bulong. Kinabahan si Serafina. "May problema po ba?" Lumapit pa si Lucian hanggang halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. Pinagmasdan niya ang mukha ng babae, ang hugis ng mata, ang ngiti, ang panga. Pagkatapos ay bigla siyang natawa ng mahina. "Alam mo ba kung sino ang kamukha mo?" "Po?" Tumalim ang tingin ni Lucian. "Aurora del Valle." Nanlaki ang mata ni Serafina. "Sino po iyon?" Tahimik si Lucian ng ilang segundo. Pagkatapos ay ngumiti siya ng kakaiba. "Isang babaeng dapat matagal ng matay."
Hindi alam ni Serafina kung bakit biglang kinabahan ang kanyang dibdib dahil sa unang pagkakataon ay may nagsabi ng pangalan na tila may koneksyon sa kanyang nakaraan. Isang pangalan na maaaring buksan ang lihim tungkol sa kung sino talaga siya. Hindi agad nakasagot si Serafina Liora del Valle matapos marinig ang sinabi ni Lucian kay Lo Montesillo, Aurora del Valle. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang marinig niya ang pangalang iyon ay parang may kumurot sa kanyang dibdib. Parang may malayong alaala na pilit bumabalik sa kanyang isip, ngunit hindi niya ito maabot. Sino po si Aurora? Mahinang tanong niya. Ngumiti si Lucian, ngunit hindi ito isang magiliw na ngiti. May kakaibang misteryo sa kanyang mga mata. Isang babae na minsang ginulo ang buong pamilya namin. Sagot niya, Del Valle din po ang apelyido niya. Exactly, sabi ni Lucian habang nakatitig pa rin sa kanya. Bigla siyang natahimik. Pero imposible, dugtong nito, dahil ang babaeng iyon ay namatay 10 taon na ang nakalipas. Mas lalo pang kinabahan si Serafina. Hindi ko po siya kilala. Pinagmasdan siya ni Lucian ng ilang segundo, parang sinusubukang alamin kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ay bahagyang tumawa ang lalaki. Siguro nga nagkataon lang. Ngunit bago siya tuluyang umais, muling nagsalita si Lucian. Pero kung ako sa'yo, mag-iingat ka sa mansyon na ito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Bahagyang yumuko si Lucian at bumulong. Maraming lihim ang pamilyang Montesillo. Pagkatapos ay naglakad siya palayo, iniwan si Serafina na pumunang tanong. Samantala, sa loob ng kanyang opisina sa mansyon, nakaupo si Alessandro Virel Montesillo habang pinapanood ang mga CCTV footage ng hardin. Kitang-kita sa screen ang pag-uusap ni na Serafina at Lucian. Pumasok ang kanyang assistant na si Rafael. Sir, may nahanap pa kaning impormasyon tungkol sa pangalang Del Valle. Hindi nag-aalis ng tingin si Alessandro sa screen. Sabihin mo, inimbestigahan po namin ang isang lumang kaso. 10 taon na ang nakalipas, may isang pamilya na bigla nang nawala. Dahan-dahang tumingin si Alessandro sa kanya. Anong pamilya? Ang pamilyang Del Valle. Tumahimik ang silid. May isang batang babae sa pamilya na iyon na hindi kailanman natapuan. Anong pangalan niya? Huminga ng malalim si Rafael. Aurora del Valle. Bahagyang kumunot ang noo ni Alessandro. Akala ko patay na siya. Yun din po ang akala ng lahat. Kung ganun, bakit may nawawalang bata sa report? Ipinakita ni Rafael ang lumang larawan sa tablet. Isang larawan ng isang batang babae na nasa 10 taong gulang. Mahaba ang buhok at may mga matang halos kapareho ng kay Serafina. Nanlaki ang mata ni Alessandro. Imposible. Sir, mahina pang sabi ni Rafael. May isa pang detalye. Ano? Ang aksidente na ikinamatay ng mga magulang ng batang iyon ay hindi kailanman napatunayan na aksidente. Tumahimik ang silid, may mabigat na pakiramdam na bumabalot sa kanyang dibdib dahil sa unang pagkakataon, naisip niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inisip noon. May kinalaman bang pamilya niya sa nangyari sa Del Valle family? Sa kabilang banda ng mansyon, nasa loob ng silid si Serafina habang nakatingin sa salamin. Hindi mawawala sa isip niya ang sinabi ni Lucian, Aurora del Valle. Bakit parang pamilyar ang pangalang iyon? Bulon niya sa sarili. Biglang may pumasok na kakaibang alaala sa isip niya. Isang madilim na gabi, umuulan, may sumisigaw, may sasakyan na mabilis na umaandar sa kalsada, at isang malakas na banggaan. Napahawak si Serafina sa ulo niya. Parang sasabog ang kanyang ulo sa sakit. Sa gitna ng magulong alaala, may isang imahe na biglang lumitaw sa isip niya. Isang lalaki na nakatayo sa tabi ng nasirang sasakyan. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito, ngunit may isang bagay na malinaw. Ang lalaking iyon ay may hawak na Montesillo ring. Biglang nanlaki ang mata ni Serafina. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya, ang aksidente na iyon ay may koneksyon sa pamilya ng lalaking pinakasalan niya na yon. At kung tama ang kanyang hinala, ang kasal nilang dalawa ay maaaring hindi aksidente. At ang pinakamalaking lihim sa lahat, maaaring ang babaeng sinasabing patay na ay siya mismo. Hindi mapakali si Serafina Liora del Valle buong gabi. Paikot-ikot siya sa loob ng malaki, ngulit malamig na silid sa Montesillo Estate. Kahit gaano kaganda ang mansyon, pakiramdam niya ay parang may nakatingin sa kanya sa bawat sulok.
Hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Lucian. Aurora del Valle, isang babaeng matagal ng patay. At ang kakaibang alaala na biglang sumagi sa isip niya, ang aksidente sa ulan, ang nasirang sasakyan, at ang lalaking may hawak ng singsing ng pamilyang Montesillo. Hindi pwede, bulong niya sa sarili habang hawak ang kanyang ulo. Hindi totoo iyon. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may malaking bahagi ng kanyang buhay na nakatago sa dilim. Kinabukasan, nagpa siya si Serafina na maglakad-lakad sa labas ng mansyon upang magpahangin. Malawak ang Montesillo Estate. May malalaking hardin, fountain, at mga punong tila kasing tanda ng kasaysayan ng pamilya. Habang naglalakad siya sa isang tahimik na bahagi ng hardin, may napansin siyang lalaki na nakatayo sa kabilang side ng kalsada sa labas ng gate. Matangkad ito at nakasuot ng dark coat. Parang may hinihintay. Nang napansin nitong nakatingin si Serafina, dahan-dahan nitong lumapit sa gate. "Mrs. Montesillo," tawag ng lalaki. Nagulat siya. "Kilala mo po ako?" Bahagyang ngumiti ang lalaki. Mas mabuti sigurong sabihin na matagal ka nang hinahanap. Lalong kinabahan si Serafina. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Lumapit pa ito hanggang sa harap ng gate. "Ako si Dominic Kael Aragon." Sandaling natahimik ang hangin sa pagitan nila. "Private investigator." Nanlaki ang mata ni Serafina. "Bakit niyo po ako hinahanap?" Saglit siyang tinitigan ni Dominic bago sumagot. "Dahil may isang taong na gustong malaman kung buhay ka pa." Napaatras si Serafina. "Hindi ko po kayo naiintindihan." Ngulit imbes na sumagot agad, may inilabas si Dominic na isang maliit na lumang larawan mula sa kanyang wallet. Iniabot niya ito sa kanya. Kinabahan si Serafina habang tinitignan ng larawan. Isang pamilya. Isang lalaki at babae na mukhang mayaman at sa gitna nila ay isang batang babae na may mahabang buhok at masayang ngiti. Unti-unting nanlaki ang mata ni Serafina dahil ang batang babae sa larawan ay kamukhang-kamukha niya. Hindi ito pwede." Tahimik na nagsalita si Dominic. Iyan ang pamilyang Del Valle. Hindi makapagsalita si Serafina. Ang batang babae sa gitna, dugtong ni Dominic, ay si Aurora del Valle. Huminto ang mundo ni Serafina. "Bakit niyo pinapakita ito sa akin?" Tumingin si Dominic diretso sa kanyang mga mata. "Dahil may posibilidad na ikaw ay si Aurora." Biglong umiling si Serafina. Hindi pwede. Serafina ang pangalan ko." Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Dominic. "Kung ganon, bakit pareho kayo ng mukha?" Tahimik ang hangin sa pagitan nila. Ngunit bago pa makasagot si Serafina, biglang may narinig silang pamilyar na boses mula sa likod niya. "Lumayo ka sa asawa ko." Nanlaki ang mata ni Serafina nang lumingon siya. Nakatayo doon si Alessandro Viral Montesillo, seryoso ang muka at malamig ang mga mata. Halatang narinig niya ang huling sinabi ni Dominic. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. "Who are you?" Malamig na tanong niya. Bahagyang ngumiti si Dominic. "Dominic Aragon." "Anong kailangan mo sa asawa ko?" Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi ni Dominic ang isang bagay na biglang nagpatahinik sa hangin sa pagitan nila. "Gusto ko lang ipaalam sa kanya ang katotohanan." Tumalimang tingin ni Alessandro. "Anong katotohanan?" Tumingin si Dominic diretso sa kanyang mga mata at sinabi ang mga salita na maaaring magbago ng lahat. Na ang babaeng pinakasalan mo ay maaaring ang nawawalang tagatagmana ng Del Valle Empire. Nanatiling mabigat ang hangin sa pagitan nina Alessandro Viral Montesillo, Serafina Liora del Valle at ng misteryosong lalaking si Dominic Kael Aragon. Ang mga salitang binitawan ni Dominic ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Ang babaeng pinakasalan mo ay maaaring ang nawawalang tagapagmana ng Del Valle Empire.
Unti-unting tumalim ang tingin ni Alessandro. "Ano ang pinagsasabi mo?" Malamig niyang tanong. Ngunit hindi nagmamadaling sumagot si Dominic. Sa halip, nakatitig lamang ito kay Serafina, parang hinihintay ang reaksyon niya. Samantala, pakiramdam ni Serafina ay umiikot ang mundo niya. Nagkakamali kayo," nanginginig niyang sabi. "Hindi ako ang taong sinasabi ninyo." Ngumiti ng bahagya si Dominic. "Sigurado ka?" Bago pa makasabat si Serafina, biglang nagsalita si Alessandro. "Enough!" Lumapit siya kay Serafina at hinawakan ang kanyang kamay. "Halika na." Hindi na siya nagbigay ng pagkakataon para magsalita pa si Dominic. Agad niyang dinala si Serafina papasok ng mansyon. Ngunit bago tuluyang makalayo, may huling sinabi si Dominic. "Hindi mo matatakasan ang nakaraan mo, Serafina." Napahinto si Serafina, ngunit hinila siya ni Alessandro papasok sa loob. Sa loob ng study room ng mansyon, agad isinara ni Alessandro ang pinto. "Makinig ka sa akin," seryoso niyang sabi. Hindi pa rin makapagsalita si Serafina. "Hindi ko alam kung sino ang lalaking iyon," dugtong ni Alessandro, pero malinaw na may agenda siya. "Pero paano kung totoong sinabi niya?" Tahimik si Alessandro ng ilang segundo. Sa totoo lang, pareho silang naguguluhan. Alam niyang may mga nawawalang detalye sa buhay ni Serafina, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung gaano kalaki ang koneksyon nito sa Del Valle family. Biglang nagsalita si Alessandro. "May gusto akong subukan." Napatingin si Serafina. "Po?" Lumapit siya sa mesa at kinuha ang kanyang telepono. "Mamaya, pupunta tayo sa isang charity event." "Charity event?" "Mga investors at business partners ng pamilya ko ang pupunta." Naguluhan si Serafina. "Bakit kailangan kong sumama?" Diretsyong sagot ni Alessandro. "Dahil gusto kong makita kung paano ka kikilos kapag nasa harap ka ng mga taong galing sa high society." "Hindi ko po kaya iyon." Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Alessandro. "Kung talagang simpleng babae ka lang," sabi niya, "walang mangyayari. Kung may tinatago kang ibang pagkatao." Hindi niya tinapos ang pangungusap. Kinagabihan, dumating sila sa isang marangyang hotel ballroom. Punong-puno ito ng mga mayayamang negosyante, kilalang personalidad at mga socialite. Lahat ng mata ay napunta sa kanila nang pumasok sila. Si Alessandro Montesillo iyon. At sino ang babaeng kasama niya? Hindi ba iyon ang biglang pinakasalan kahapon? Ramdam ni Serafina ang mga tingin ng mga tao sa kanya. Kinabahan siya. "Relax," mahina niyang sabi sa sarili. Ngunit habang naglalakad siya sa gitna ng ballroom, may isang matandang lalaki na biglang napahinto nang makita si Serafina. Ang lalaki ay si Eduardo Villarreal, isang kilalang tycoon at matagal ng kaibigan ng pamilya Del Valle. Nanlaki ang kanyang mata habang nakatitig kay Serafina. "Hindi, imposible." Napansin ito ni Alessandro. "Ano po ang problema, Mr. Villarreal?" tanong niya. Hindi sumagot agad ang matanda. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Serafina. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Pagkatapos ay nanginginig na nagsalita. "Anak." Nanlaki ang mata ni Serafina. Ano po?" Ngunit ang sunod na sinabi ng matanda ay nagpatigil sa buong mundo niya. "Akala namin patay ka na." Tahimik ang buong paligid. Huminga ng malalim si Eduardo Villarreal. "At matagal naming hinahanap si Aurora Del Valle." Nanahimik ang buong ballroom matapos ang sinabi ni Eduardo Villarreal. Ang mga tao sa paligid ay nagbulungan. Ang ilan ay nagtataka, ang iba naman ay tila may naaalalang matagal ng kwento. Aurora Del Valle. Ang pangalang iyon ay matagal nang nawala sa mundo ng mga negosyante, isang misteryong hindi kailanman tuluyang nalutas. Nakatayo si Serafina Liora Del Valle sa gitna ng lahat. Pakiramdam niya ay biglang nawala ang hangin sa kanyang paligid. Hindi po kayo nagkakamali," nanginginig niyang sabi.
Ngunit hindi inalis ni Eduardo ang kanyang tingin sa kanya. Ang matandang tycoon ay kilala sa mundo ng negosyo bilang isang lalaking bihirang magkamali. Hindi ko makakalimutan ang mukha ng batang iyon, sabi niya. Lumaki siya sa harap ng mga mata ko. Unti-unti siyang lumapit kay Serafina, tulad ng mga mata mo. Napahawak si Serafina sa kanyang dibdib. Hindi ako si Aurora. Ngunit habang sinasabi niya iyon, may kung anong pamilyar ng pakilamdam ang unti-unting bumabalot sa kanyang isip. Isang hardin, isang malaking bahay, isang lalaking tumatawa habang binubuhat siya noong bata pa siya. Biglang kumirot ang ulo niya. Napahawak siya sa kanyang ulo. Agad siyang inalalayan ni Alessandro Beral Montesilio. Serafina, nabahala ang kanyang boses. Mabuti ka ba? Ngunit hindi agad nakasagot si Serafina. Dahil may mga imahe na biglang pumapasok sa kanyang isip. Isang babae na yakap siya ng mahigpit. Isang lalaking nagsasabing, "Ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buhay namin, Aurora." Nanlaki ang mata ni Serafina. Hindi ito pwede." Napansin ni Alessandro ang kanyang estado. "Aalis na tayo." Hindi na siya nagtanong pa. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Serafina at inilabas siya mula sa hotel. Habang naglalakad sila palabas ng hotel, hindi mawawala sa isip ni Alessandro ang sinabi ni Eduardo. Aurora del Valle. Kung totoo iyon, ang babaeng pinakasalan niya ay hindi lamang isang simpleng babae. Isa itong tagapagmana ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Pagdating nila sa sasakyan, agad siyang pinaupo ni Alessandro sa likod. "Huminga ka lang," sabi niya. Unti-unting kumalma ang paghinga ni Serafina. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Tahimik si Alessandro habang pinagmamasdan siya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata ng babae. Hindi ito mukhang nagpapanggap. "Sabihin mo sa akin, ano ang huling alaala mo noong bata ka pa?" Nag-isip si Serafina. "May aksidente." "Aksidente?" "Opo." Bahagyang kumunot ang noo ni Alessandro. "Anong klaseng aksidente?" Hindi ko maalala ng malinaw. Ngunit habang pinipilit niyang alaalanin, may isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isip. Isang kalsada na basang-basa sa ulan. Isang itim na sasakyan na nawawalan ng kontrol. At isang malakas na banggaan. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang ulo. "Serafina?" "May lalaki." "Ano?" "May lalaki sa tabi ng sasakyan." Tahimik si Alessandro habang nakikinig. Pero may hawak siyang... Napahinto si Serafina. "Ano?" Unti-unti siyang nagsalita. "Isang singsing." Nanlaki ang mata ni Alessandro. "Ano ang itsura ng singsing?" Mahina ang sagot ni Serafina. "May simbolong isang korona." Nanahimik ang sasakyan. Dahil alam ni Alessandro kung ano ang ibig sabihin ng simbolong iyon. Ang koronang iyon ay simbolo ng pamilya Montesilio. Ibig sabihin, ang lalaking nakita ni Serafina sa aksidente ay maaaring miyembro ng kanilang pamilya. At kung totoo iyon, ang kasal nilang dalawa ay maaaring nakatali sa isang madilim na lihim ng kanilang mga pamilya. Tahimik ang biyahe pabalik sa Montesilio Estate. Nakatingin lamang si Serafina Liora del Valle sa bintana ng sasakyan habang tumadaan ang mga ilaw ng lungsod. Ngunit sa loob ng kanyang isip, parang may bagyo na hindi humihinto. Paulit-ulit na bumabalik ang imahe. Ang madilim na kalsada, ang malakas na ulan, ang sirang sasakyan, at ang lalaking may hawak na singsing na may simbolo ng korona. Napahawak siya sa kanyang ulo. "Serafina," tawag ni Alessandro Virel Montesilio. "Ayos lang po ako," sagot niya kahit halatang hindi. Hindi niya kayang sabihin kay Alessandro kung gaano siya natatakot sa posibilidad na ang aksidenteng iyon ay may koneksyon sa pamilya nito. Pagdating nila sa mansyon, agad siyang dinala ni Alessandro sa living room. "Ayoko munang lumabas ka sa estate," sabi nito. "Bakit po?" "Hanggat hindi natin alam kung ano ang nangyayari." Naupo si Serafina sa sofa habang nakatingin sa sahig. Kung totoo ang sinabi ng matandang iyon, hindi niya natapos ang pangungusap. Tahimik si Alessandro. Sa totoo lang, may mga bagay na nagsisimula ng mag-connect sa kanyang isip. Ang nawawalang records ni Serafina,
ang pagkakahawig niya kay Aurora del Valle at ang aksidente na nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Biglang may pumasok sa isip niya. Rafael! Sir, sagot ng kanyang assistant na papasok pa lang sa silid. Hanapin mo ang lahat ng detalye tungkol sa aksidente ng Del Valle family. Ngayon po? Ngayon! Samantala, naiwan si Serafina sa loob ng mansyon. Hindi siya makapakali. May kung anong nagtutulak sa kanya na tuklasin ang katotohanan. Habang naglalakad siya sa hallway ng mansyon, napansin niya ang isang pintuan na bahagyang nakabukas. Isang maliit na library. Pumasok siya sa loob. Punong-puno ito ng lumang libro at mga family archives ng Montesilio family. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga bookshelves, may napansin siyang isang frame sa mesa. Isang lumang newspaper clipping. Napahinto siya. Kinuha niya ito. Business tycoon family killed in mysterious car crash. Nanlaki ang mata niya habang binabasa ang article. Ang headline ay may kasamang larawan ng isang pamilya. Isang lalaki, isang babae, at isang batang babae. Unti-unting nanlamig ang kanyang katawan dahil ang batang babae sa larawan ay siya. Biglang kumirot ang ulo niya, napahawak siya sa mesa. At sa isang iglap, bumalik ang isang malinaw na alaala. Isang kotse, ang kanyang ina na umiiyak, ang kanyang ama na may kausap sa telepono. Hindi pwede, hindi kami papayag sa deal na iyon. Pagkatapos ay isang malakas na banggaan, isang sigaw, at ang huling imahe. Isang lalaking nakatayo sa labas ng sasakyan habang nakatingin sa kanya. Sa kanyang daliri ay may Montesilio family ring. Napahinga ng malalim si Serafina. Hindi ito pwede. Ngulit bago pa siya makagalaw, biglang may narinig siyang palakpak mula sa likod niya. Bravo! Nanlaki ang mata ni Serafina habang lumilingon. Nakatayo sa pintuan ng library si Lucien Cailo Montesilio. Nakangiti. Ang bilis mong makahanap ng katotohanan. Kinakabahan si Serafina. Matagal mo na bang alam ito? Dahan-dahang lumapit si Lucian. Mas matagal pa kaysa sa iniisip mo. Bakit hindi mo sinabi kay Alessandro? Bahagyang natawa si Lucian. Hindi pa siya handa. Handa saan? Tumigil si Lucian sa harap niya. Tumalim ang mga mata niya. Sa katotohanan na ang pamilya namin, saglit siyang tumigil bago sinabi ang mga salitang nagpahinto sa tibok ng puso ni Serafina. Ang maaaring dahilan kung bakit namatay ang pamilya mo. Nanatiling nakatayo sa Serafina Liora del Valle sa gitna ng maliit na library ng Montesilio Estate. Ang hawak niyang lumang newspaper clipping ay bahagyang nanginginig sa kanyang kamay. Sa harap niya ay nakatayo si Lucien Cailo Montesilio, kalmado ngulit may kakaibang ngiti sa labi. Ang pamilya namin ang dahilan kung bakit namatay ang pamilya mo. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong bumaon sa kanyang dibdib. Hindi, mahino niyang sabi. Hindi totoo iyon. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Lucian. Gusto mo bang malaman ang totoo? Napaatras si Serafina. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Lumapit si Lucian hanggang halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. Dahil ikaw ang may karapatang malaman. Kung ganon, bakit hindi mo sabihin kay Alessandro? Saglit na natahimik si Lucian. Pagkatapos ay bahagya siyang tumawa. Dahil hindi pa niya kayang tanggapin ang katotohanang tungkol sa pamilya namin. Naguguluhan si Serafina. Anong ibig mong sabihin? Tinuro ni Lucian ang lumang newspaper sa kanyang kamay. Basahin mo ulit. Tinitigan ni Serafina ang headline. Del Valle family dies in tragic car crash. Hindi iyon aksidente, sabi ni Lucian. Nanlaki ang mata ni Serafina. Ano? Ang aksidenteng iyon ay nangyari matapos tanggihan ng ama mo ang isang malaking business deal. Anong deal? Huminga ng malalim si Lucian. Deal sa pamilya Montesilio.
Biglang nanlamig ang katawan ni Serafina. Hindi! Ang Del Valle Empire at Montecillo Empire ay dapat magsanib para maging pinakamalakas na business empire sa bansa. Pero tumanggi ang ama mo. Bakit? Tumalim ang tingin ni Lucian. Dahil may nalaman siyang lihim tungkol sa pamilya namin. Napahawak si Serafina sa kanyang dibdib. Anong lihim? Saglit na natahimik si Lucian. Ang ama ko. Nanlaki ang mata ni Serafina. Si Valerian Montecillo. Ang pangalan ng patriarka ng pamilya Montecillo ay kilala sa buong bansa. Isa siyang negosyanteng halos walang sino man ang kayang kalabanin. Anong ginawa niya? Tanong ni Serafina. Hindi ko alam ang buong detalye, sagot ni Lucian. Pero alam kong pagkatapos tumanggi ng ama mo sa deal, nangyari ang aksidente. Tahimik ang buong silid. Parang bumigat ang hangin sa paligid nila. Hindi ako naniniwala, sabi ni Serafina. Ngunit kahit siya mismo ay hindi sigurado sa kanyang sinasabi, dahil malinaw pa rin sa kanyang isip ang alaala, ang lalaking may hawak na Montecillo family ring. Biglang bumukas ang pintuan ng library. Parehong napalingon sina Serafina at Lucian. Nakatayo doon si Alessandro Virel Montecillo. Matigas ang kanyang mukha. Mukhang narinig niya ang huling bahagi ng usapan. Anong pinag-uusapan ninyo? Saglit na natahimik si Lucian. Wala, sagot agad ni Lucian. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Alessandro. Hindi ako bingi. Tumalim ang kanyang tingin kay Lucian. Bakit mo sinasabi sa kanya ang tungkol sa Del Valle accident? Nanlaki ang mata ni Serafina. Alessandro! Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Nakatingin lamang siya kay Lucian. Alam kong may tinatago ka. Ngumiti si Lucian. Lahat naman tayo may tinatago. Unti-unting nawawalan ng pasensya si Alessandro. Sabihin mo sa akin ang totoo. Saglit na natahimik si Lucian. Pagkatapos ay tumingin siya kay Serafina. Gusto mo bang malaman kung sino ang lalaking nakita mo sa aksidente? Biglang kumabog ang dibdib ni Serafina. Ano? Lumapit si Lucian hanggang halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. Dahil ang lalaking iyon ay maaaring ang ama ni Alessandro. Parang tumigil ang oras sa loob ng library matapos ang sinabi ni Lucian Caelum Montecillo. Ang lalaking iyon ay maaaring ang ama ni Alessandro. Nanlaki ang mata ni Serafina Liora del Valle. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang narinig. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Ngunit bago pa makasagot si Lucian, biglang nagsalita si Alessandro Virel Montecillo. Tama na. Malamig ang kanyang boses, ngunit halatang may galit na pinipigilan. Hindi ko papayagan na sirain mo ang pangalan ng pamilya natin sa pamamagitan ng mga haka-haka. Ngumiti si Lucian, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi haka-haka iyon, Alessandro. May ebidensya ka ba? Saglit na natahimik si Lucian. Wala pa. Kung ganun, tumahimik ka. Tahimik ang buong silid. Hindi alam ni Serafina kung sino ang paniniwalaan. Si Lucian na tila may alam na lihim o si Alessandro na mukhang handang ipagtanggol ang kanyang pamilya kahit ano kang mangyari. Pagkatapos ng ilang segundo, hinawakan ni Alessandro ang kamay ni Serafina. Halika. Hindi na siya nagtanong pa, dinala niya ito palabas ng library. Pagdating nila sa hallway ng mansyon, agad nagsalita si Serafina. Alessandro, huminto siya. Ano yun? Sa tingin mo ba, may katotohanan ng sinabi ni Lucian? Tahimik ang lalaki. Hindi ko alam. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Serafina na hindi sigurado si Alessandro. Pero isang bagay ang sigurado. Dugtong niya, hindi ko papayagan na masaktan ka dahil sa mga lihim ng nakaraan. Napatingin si Serafina sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngulit sa kabila ng lahat ng nangyayari, may kakaibang pakiramdam ng seguridad kapag kasama niyang lalaking ito. Ngulit hindi pa sila tapos sa problema. Kinagabihan,
Tahimik ang buong Montesillo Estate. Halos lahat ng ilaw ay patay na at ang mga kasambahay ay nasa kani-kanilang quarters. Sa loob ng kanyang silid, sinusubukan ni Serafina na matulog. Ngunit hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Lucian, ang ama ni Alessandro. Biglang may narinig siyang mahinang tunog mula sa labas ng bintana. Parang may gumalaw sa hardin. Napaupo siya sa kama. Siguro imahinasyon ko lang. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, may narinig siyang isa pang tunog. Click. Parang may nagbukas ng pinto sa hallway. Nanlamig ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumangon sa kama. Hello? Walang sumagot. Naglakad siya papunta sa pinto ng kanyang silid at bahagyang binuksan ito. Tahimik ang hallway. Ngunit habang titingin siya sa kanan, may nakita siyang isang anino na mabilis na gumalaw sa dulo ng koridor. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. May tao ba dyan? Walang sagot. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang takot. Isasara na sana niya ang pinto nang biglang may isang kamay na humawak sa doorknob mula sa labas. Napahunto siya. Unti-unting bumukas ang pinto at sa loob ng isang iglap, may isang lalaking nakasuot na itim na mask na sumugod papasok sa kanyang silid. Ah! Napaatras si Serafina. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit mabilis na hinawakan ng lalaki ang kanyang bibig. Nagpupumiglas siya. Sinubukan niyang itulak ang lalaki ngunit mas malakas ito. Biglang may narinig na malakas na yabag sa hallway. Serafina! Bumukas ang pinto ng malakas, si Alessandro. Pagkakita sa eksena, agad siyang sumugod sa lalaking may mask. Nagkaroon ng matinding sagupaan sa loob ng silid. Sa gitna ng gulo, nagawang makatakas ang lalaking nakamask at tumalon palabas ng bintana. Tahimik ang silid matapos ang lahat. Humihingal ang Alessandro habang lumingon kay Serafina. Okay ka ba? Hindi pa rin siya makasalita. Ngulit may napansin ng Alessandro sa sahig. Isang maliit na bagay na iniwan ng umatake. Dahan-dahan niya itong pinulot. Isang pilak na cufflink. Nanlaki ang mata niya. Dahil ang cufflink na iyon ay may simbolo ng pamilya Montesillo. Ibig sabihin, ang taong nagtangkang pumatay kay Serafina ay maaaring galing mismo sa loob ng kanilang pamilya. Nananatiling tahimik ang silid matapos ang pag-atake. Humihingal pa rin si Alessandro Virel Montesillo habang nakatayo sa gitna ng kwarto ni Serafina Liora del Valle. Ang kortina ay lumilipad pa dahil sa hangin mula sa bukas na bintana, kung saan tumakas ang lalaking nakamask. Sa sahig, hawak ni Alessandro ang pilak na cufflink. Ang simbolo ng korona na nakaukit dito ay hindi niya kailangang pag-isipan pa. Simbolo iyon ng pamilya Montesillo. Unti-unting tumalim ang kanyang tingin. Ibig sabihin, bulong niya. May taong gustong patayin ako? Nanginginig na sabi ni Serafina. Napatingin siya sa babae. Hindi pa rin nawawala ang takot sa kanyang mga mata. Agad siyang lumapit at hinawakan ng balikat nito. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Serafina ang ganoong tono sa boses ni Alessandro. Hindi malamig, hindi seryoso, kundi may halong pag-aalala. Tahimik ang ilang segundo sa pagitan nila. Salamat, mahina niyang sabi. Napansin ni Alessandro na nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Dahan-dahan nga ito ang hinawakan. Halika. Dinala niya si Serafina palabas ng silid. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Hindi ka na pwede matulong dito. Ilang minuto ang lumipas, nasa loob na sila ng master bedroom ni Alessandro. Ito ang pinakamalaking silid sa mansyon. Dito ka muna matulog ngayong gabi, sabi niya. Nagulat si Serafina. Pero kwarto mo ito. Mas ligtas ka dito. Tahimik siyang tumanggo. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatayo naman si Alessandro sa may bintana. Malalim ang iniisip. Ang cufflink ay hawak pa rin niya. Alam niyang hindi iyon basta-basta mawawala sa isang miyembro ng pamilya nila. Ibig sabihin,
Ang taong umatake kay Serafina ay malapit sa kanila. Biglang nagsalita si Serafina. Alessandro? Napalingon siya. Sa tingin mo ba, may kinalaman ng pamilya mo sa aksidente ng pamilya ko? Hindi agad siya sumagot. Dahil sa totoo lang, nagsisimula na rin siyang magduda. Hindi ko alam. Sa wakas ay sabi niya. Ito ang pinakatapat na sagot na kaya niyang ibagay. Napayuko si Serafina. Kung totoo yun, kung totoo na may kinalaman ng pamilya mo sa pagkamatay ng pamilya ko, hindi niya natapos ang pangungusap. Tahimik ang silid. Lumapit si Alessandro sa kanya. Kung totoo yun, sabi niya, ako mismo ang maghahanap ng katotohanan. Nagulat si Serafina. Kahit laban ito sa sarili mong pamilya? Diretsyong sagot ni Alessandro. Kung kinakailangan. Nanlaki ang mata ni Serafina. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Tahimik ang ilang segundo sa pagitan nila. Hanggang sa biglang nagsalita si Serafina. Bakit mo ako tinutulungan? Napahinto si Alessandro. Ano? Pwede mo naman akong iiwan. Sabi niya. Mas madali iyon. Ngunit hindi siya sumagot agad. Sa halip, pinagmasdan niya ang mukha ni Serafina. Ang babaeng dapat sana ay isang estranghera lamang sa buhay niya. Ang babaeng pinakasalan niya dahil sa isang aksidente. Ngunit ngayon, parang hindi na ganoon kasimple ang lahat. Dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi ko rin alam. Tahimik ang hangin sa pagitan nila. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na kahit siya mismo ay hindi inaasahang sasabihin. Pero ayokong may mangyaring masama sa'yo. Biglang bumilis ang tibok niyang puso ni Serafina. Nagkatiginan sila. Sa unang pagkakataon mula nang pinakasalan sila, may kakaibang damdamin na namamagitan sa kanilang dalawa. Isang damdaming hindi bahagi ng kanilang kontrata. Ngunit, bago pa man lumalim ang sandaling iyon, biglang may kumatok sa pinto. Sir, boses iyon ng assistant ni Alessandro na si Rafael. Agad binuksan ni Alessandro ang pinto. Ano yon? Mukhang nagmamadali si Rafael. Sir, may nahanap na po kaming footage mula sa security camera sa labas ng estate. Anong footage? Yung lalaking tumakas po kanina. Biglang tumahimik ang paligid. May nakita ba kayong mukha? Huminga ng malalim si Rafael. Hindi po. Kaya lang sir. Ano? Ipinakita ni Rafael ng tablet kay Alessandro. Nanlaki ang mata nito. Dahil sa footage, makikitang may isang taong naghihintay sa labas ng estate para sunduin ng lalaking umatake. At ang taong iyon ay isang lalaking pamilyar kay Alessandro. Isang taong hindi niya inaasahang makikita sa esenang iyon. Mahina siyang nagsalita. Imposible. Napansin ni Serafina ang reaksyon niya. Sino iyon? Tahimik si Alessandro ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niya ang pangalang magbabago sa lahat. Lucian! Nanatiling nakatitig si Alessandro Virel Montesilio sa tablet na hawak ni Rafael. Paulit-ulit niyang pinapanood ang footage mula sa security camera sa labas ng Montesilio Estate. Isang itim na kotse ang nakahinto sa madilim na bahagi ng kalsada. Pagkatapos ay tumakbo palabas ng makuran ang lalaking umatake kay Serafina. Sumakay ito sa kotse. At nang bumukas ang ilaw sa loob ng sasakyan, lumitaw ang mukha ng lalaking nasa driver's seat. Lucian Kailum Montesilio. Unti-unting nanigas ang ekspresyon ni Alessandro. Sigurado ba kayo sa footage na ito? Malamig niyang tanong. Opo, sir. Sagot ni Rafael. Ilang kamera ang nag-confirm. Tahimik ang silid. Sa likod niya, nakaupo si Serafina Liora del Valle sa gilid ng kama habang nakikinig sa usapan. Sino iyon? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Alessandro. Sa halip, ibinaba niya ang tablet at huminga ng malalim. Lucian. Nanlaki ang mata ni Serafina. Ang stepbrother mo? Tumanggo si Alessandro. Hindi siya makapaniwala.
Kahit na may tensyon sa pagitan nilang dalawa noon pa man, hindi niya inakalang aabot ito sa ganito. Bakit nagagawin iyon? Tanong ni Serafina. Tahimik si Alessandro. Hindi ko alam. Ngunit sa loob ng isip niya, may isang ideya na unti-unting nabubuo. Kinabukasan, tahimik ang buong mansyon. Maagang nagising si Serafina. Hindi siya halos nakatulog buong gabi. Habang naglalakad siya sa hardin ng estate, nararamdaman niyang may mabigat na desisyon na kailangan niyang gawin. Kung totoo ang sinabi ni Lucian, kung totoo na may kilalaman ang pamilya Montesilio sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, hindi niya pwedeng baliwalain iyon. Napahinto siya sa tabi ng fountain. Mahina niyang sinabi sa sarili, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Sa kabilang banda ng mansyon, nasa loob ng opisina si Alessandro habang nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Sa harap niya ay ang lumang newspaper clipping tungkol sa Del Valle accident. May isa pang dokumento sa tabi nito. Isang financial record. Isang record na nagpapakita ng isang lihim na deal na naganap 10 taon nang nakalipas. At ang pangalan na nasa gitna ng dokumento, Valerian Montesilio, ang kanyang ama. Napahigpitan ng hawak ni Alessandro sa papal. Hindi niya kayang isipin na maaaring may kinalaman ang kanyang ama sa isang krimen. Ngulit habang tinitignan niya ang mga dokumento, may isang bagay na malinaw. May mga lihim ang kanyang pamilya na matagal nang nakatago. At ngayon, unti-unti itong lumalabas. Habang naglalakad si Serafina sa hardin, may narinig siyang pamilyar na boses mula sa likod. Akalain mong nandito ka pa rin. Napalingon siya. Nakatayo doon si Lucian Cailom Montesilio, tila kalmado lang parang walang nangyari. Nanlaki ang mata ni Serafina. Bakit mo ginawa iyon? Ginawang alin? Ang pag-atake kagabi. Tumawa siya ng mahina. Iniisip mo bang ako ang may utos? May footage. Alam ko. Napahinto si Serafina. Ano? Alam kong may footage. Mas lalo siyang naguluhan. Kung ganun, bakit mo ginawa? Bahagyang lumapit si Lucian. Dahil kailangan mong matakot. Nanlaki ang mata ni Serafina. Ano? Kung hindi ka matatakot, sabi ni Lucian, hindi mo hahanapin ang katotohanan. Napaatras siya. Hindi kita maintindihan. Ngunit hindi ko siya tatos magsalita. Ang pamilyang Montesilio ay may mas madilim na lihim kaysa sa iniisip mo. Anong lihim? Saglit ng tahimik si Lucian. Pagkatapos ay tumingin siya diretso sa kanyang mga mata. At ikaw ang susi para lumabas ang katotohanan iyon. Sa sandaling iyon, biglang lumabas si Alessandro mula sa mansyon. Narinig ko ng lahat. Parehong napalingon sina Serafina at Lucian. Mabigat ang ekspresyon ni Alessandro. Lucian, ngumiti ang stepbrother niya. Nandiyan na pala. Dahan-dahan lumapit si Alessandro. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi ni Lucian ng isang bagay na magpapabago sa direksyon ng kanilang laban. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, tanungin mo ang ama natin. Nanlaki ang mata ni Alessandro. Si Valerian Montesilio. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napagtanto ni Alessandro na maaaring ang pinakamalaking kalaban sa lahat ay ang kanyang sariling ama. Tahimik ang hangin sa hardin ng Montesilio Estate matapos banggitin ni Lucian Celie Montesilio ang pangalan ng kanilang ama, Valerian Montesilio. Nanatiling nakatitig si Alessandro Virel Montesilio sa kanyang stepbrother. Anong ibig mong sabihin? Malamig niyang tanong. Ngulit hindi agad sumagot si Lucian. Sa halip, tumingin siya kay Serafina Liora del Valle. Hindi mo pa rin ba naiintindihan kung gaano kalaki ang bagay na nakataya dito? Naguguluhan si Serafina. Kung may alam ka, sabihin mo na lang. Ngulit umiling si Lucian. Hindi akong dapat magsabi. Kung ganun sino? Tanong ni Alessandro. Ngumiti siya. Ang buong mundo. Hindi na siya naghintay ng sagot, tumalikod siya at naglakad palayo.
iniwan sina Alessandro at Serafina na puno ng tanong. Lumipas ang ilang oras. Sa loob ng study ni Alessandro, nakaupo siya habang hawak ang kanyang telepono. May kung anong bumabagabag sa kanyang pakiramdam. Biglang may pumasok na mensahe mula kay Rafael. "Sir, kailangan ninyong makita ito ngayon." Agad niyang binuksan ang link. Isang breaking news headline ang lumabas sa screen. "Missing Heiress of Del Valle Empire may be alive." Nanlaki ang mata ni Alessandro. May kasamang larawan sa article. Isang lumang larawan ni Aurora Del Valle nung bata pa siya. At sa tabi nito, isang larawan ni Serafina na kuha sa charity event kagabi. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi pwede. Sa ibaba ng article ay may isang pangungusap. Sources claim that the woman recently married to billionaire Alessandro Montesillo may actually be the long-lost heir of the Del Valle Empire. Agad siyang tumayo. Sa kabilang bahagi ng mansyon, nasa loob ng kanyang silid si Serafina habang nakaupo sa harap ng salamin. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang lahat ng nangyayari. Ang aksidente, ang Del Valle family, at ang posibilidad na siya si Aurora. Biglang bumukas ang pinto. "Serafina!" Napalingon siya. Nakatayo sa pintuan si Alessandro, seryoso ang mukha. "Anong nangyari?" Tanong niya. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, iniabot niya ang tablet sa kanya. "Basahin mo." Kinuha ni Serafina ang tablet. At sa sandaling makita niya ang headline, parang nanlamig ang buong katawan niya. Hindi. Unti-unti niyang binasa ang article. May mga larawan, mga lumang dokumento, mga impormasyon tungkol sa pagkawala ng Del Valle family. At sa dulo ng article, may isang tahayag mula sa isang anonymous source. Aurora Del Valle survived the accident 10 years ago and was secretly taken away. Napahawak si Serafina sa mesa. Paano nila nalaman ito? Malamig ang sagot ni Alessandro. May naglabas ng impormasyon. Tahimik ang silid. Pareho silang may iisang pangalan sa isip. Lucian. Hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang mga tawag sa telepono. Mga reporter, mga investors, mga business partners. Lahat ay gustong malaman ang katotohanan. Sa loob ng isang araw, kumalat sa buong bansa ang balita. Buhay ang nawawalang tagapagmana ng Del Valle Empire. At ang babaeng iyon ay ang asawa ni Alessandro Montesillo. Kinagabihan, nagkatayo si Serafina sa balcony ng mansyon habang tanaw ang malawak na lupain. Tahimik siyang nag-iisip. Hindi niya inilagay ang lahat ng ito. Ngunit tila unti-unti niyang inilalagay ng tadhana sa gitna ng isang napakalaking laban. Lumapit si Alessandro sa tabi niya. "Hindi na natin maitatago ito." Mahina siyang tumanggo. "Kung ako nga si Aurora." "Hindi mo kailangang harapin ito mag-isa." "Sigurado ka?" Direkta ang sagot ng lalaki. "Simula nung nagkasal tayo, magkasama na tayo sa laban na ito." Tahimik ang sandali sa pagitan nila. Ngulit bago pa sila makapagsalita muli, biglang tumunog ang telepono ni Alessandro. Agad niya itong sinagot. "Hello?" Tahimik siya habang nakikinig. Unti-unting bumagit-bala ang ekspresyon niya. "Ano?" Kinabahan si Serafina. "Anong nangyari?" Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa. Mabigat ang kanyang boses. "May emergency meeting ang board ng Del Valle Corporation." Nanlaki ang mata ni Serafina. "Bakit?" Dahan-dahan siyang sumagot. "Dahil gusto nilang makita ang tunay na tagapagmana ng kumpanya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ang pangalan ni Aurora Del Valle ay muling babalik sa mundo ng kapangyarihan. At kasama nito, ang simula ng isang mas malaking laban sa dalawang pinakamayayamang pamilya sa bansa." Madilim ang conference room ng Del Valle Corporation nang dumating sina Serafina Liora Del Valle at Alessandro Virel Montesillo. Ang buong gusali ay tila puno ng tensyon.
Sa loob ng boardroom, nakaupo na ang mga matatandang miyembro ng board, mga negosyanteng matagal nang naglingkod sa Del Valle Empire bago pa man mangyari ang trahedya 10 taon nang nakalipas. Pagbukas ng pinto, lahat ng mata ay napunta kay Serafina. Nagbulungan ng mga tao. Si ba yun? Kamukhang-mukha niya si Aurora. Huminga ng malalim si Serafina habang naglalakad papasok. Hindi siya sanay sa ganitong mundo. Ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ito. Sa dulo ng mahabang mesa, tumayo ang isang matandang lalaki. Si Don Emilio Villarreal, ang chairman ng board. Kung tama ang impormasyon na lumabas sa media, sabi niya, maaaring ang babaeng nasa harap naming na yun ay ang tunay na tagapagmana ng Del Valle Empire. Tahimik ang buong silid. Miss, o dapat ba naming sabihing Aurora Del Valle? Napahawak si Serafina sa mesa. Hindi pa po ako sigurado. Ngulit nagsalita si Don Emilio. May paraan para malaman. Nagulat si Alessandro. Ano iyon? DNA test. Tahimik ang ilang segundo. Pagkakatos ay dahan-dahang tumanggo si Serafina. Kung iyon ang kailangan para malaman ang katotohanan, handa siyang gawin iyon. Pagkatapos ng meeting, lumabas sina Serafina at Alessandro sa gusali. Halos hindi pa rin makapaniwala si Serafina sa nangyari. Pakiramdam ko, parang hindi ito ang buhay ko, mahina niyang sabi. Pero ito na ang realidad mo ngayon, sagot ni Alessandro. Ngunit bago pa sila makasakay sa sasakyan, may narinig silang pamilyar na boses mula sa likod. Ang bilis ng mga pangyayari, hindi ba? Pareho silang napalingon. Nakatayo sa gilid ng parking area si Lucian Calum Montesillo, nakasandal sa isang itim na kotse. Lucian, malamig na sabi ni Alessandro, bakit ka nandito? Ngumiti siya. Gusto ko lang makita kung paanong bumabalik ang isang reyna sa kanyang trono. Nanlaki ang mata ni Serafina. Ikaw ang naglabas ng impormasyon sa media. Hindi siya tumanggi. Correct. Galit na lumapit si Alessandro. Bakit mo ginawa yon? Ngunit imbes na matakot, kalmado lang si Lucian. Dahil ito ang tanging paraan para lumabas ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Tahimik si Lucian ng ilang segundo. Pagkatapos, ay tumingin siya kay Serafina. Ang katotohanan tungkol sa aksidente ng pamilya mo. Napahigpit ni Serafina ang hawak niya sa bag. Kung may alam ka, sabihin mo na. Ngunit bago siya makasagot, biglang nagsalita si Alessandro. Hindi ako naniniwala na gusto mo lang lumabas ang katotohanan. Kung ganon, ano ang iniisip mo? Masyado kang interesado sa Del Valle case. Ngumiti si Lucian. Magaling pa rin mag-obserba. Tigilan unang laro mo. Saglit na natahimik si Lucian. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng dalawa. Hindi ko ginagawa ito para sa inyo. Naguguluhan si Serafina. Kung ganon, para kanino? Dahan-dahan siyang tumayong ng tuwid. At para sa sarili ko. Ano ang ibig mong sabihin? Tumalim ang kanyang mga mata. Akala ba ninyo normal lang ang relasyon ko sa pamilya Montesillo? Tahimik ang hangin. Pagkatapos, ay sinabi niya ang lihim na matagal niyang tinatago. Ang totoo, huminto siya saglit, at ang tunay kong pangalan ay Lucian Del Valle. Parang tumigil ang mundo sa sinabi niyang yon, dahil kung totoo yon, ang lalaking tumutulong upang lumabas ang katotohanan ay ang nawawalang anak ng pamilya Del Valle. Nanatiling tahimik ang parking area matapos ang revelasyon ni Lucian. Ang tunay kong pangalan ay Lucian Del Valle. Nanlaki ang mata ni Serafina Leora Del Valle habang nakatitig sa kanya.
Ibig mong sabihin, kapatid kita? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Lucian, sa halip ay tumingin siya sa malayo, parang binabalikan ng isang alaala na matagal niyang tinago. Pagkatapos ay tumanggo siya ng bahagya. Half-brother. Sagot niya. Mas lalo pang nanlamig ang katawan ni Serafina. Paano nangyari iyon? Ngunit bago makasagot si Lucian, nagsalita si Alessandro Virel Montesillo. Hindi iyon posible. Tumingin sa kanya si Lucian. Hindi rin ako naniwala nung una. Ano ang sinasabi mo? Huminga ng malalim si Lucian. Ang ama ni Aurora, si Eduardo del Valle, ay nagkaroon ng anak sa ibang babae bago siya nagpakasal. Unti-unting napagtanto ni Serafina ang ibig sabihin. Ikaw iyon. Tumanggo si Lucian. Lumaki ako sa ibang lugar. Hindi ako kinilala ng pamilya del Valle dahil sa iskandalo. Tahimik ang hangin. Pero nalaman ko ang totoo 10 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mata ni Alessandro sa parehong taon ng aksidente. Ngumiti ng mapait si Lucian. Exactly. Naglakad siya palapit sa kanila. Alam mo ba kung sino ang unang naglapit sa akin matapos ang aksidente ng pamilya del Valle? Tahimik ang dalawa. Si Valerian Montesillo. Nanlaki ang mata ni Alessandro. Hindig. Si Lucian, siya ang nag-ampon sa akin. Tahimik ang paligid. Bakit? Tanong ni Serafina. Dahil alam niyang may koneksyon ako sa pamilya del Valle. Unti-unting nabuo sa isip ni Alessandro ang isang bagay na matagal niyang hindi napansin. Ginamit ka niya. Tumanggo si Lucian. Exactly. Naglakad si Lucian palapit sa kotse habang nagsasalita. Pagkatapos ng aksidente ng pamilya del Valle, may 2 bagay na nangyari. Una, tuluyang bumagsak ang Del Valle Empire. At pangalawa, tumingin siya kay Alessandro. Ang Montesillo Empire ang naging pinakamalakas na kumpanya sa bansa. Nanlaki ang mata ni Serafina. Ibig mong sabihin, hindi iyong aksidente, sagot ni Lucian. Tahimik ang hangin. Ang aksidente ng pamilya del Valle ay bahagi ng isang plano. Unti-unting humigpit ang kamao ni Alessandro. Plano ng ama ko. Tumanggo si Lucian. Valerian Montesillo. Napaatras si Serafina. Hindi ito pwede. Ngunit alam niyang may bahagi sa kanyang puso na naniniwala na maaaring ito totoo. Lalo na nang maalala niya ang lalaking may hawak na Montesillo ring sa gabi ng aksidente. Kung ganon, ang ama ni Alessandro ang dahilan kung bakit namatay ang pamilya ko? Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang sumagot si Lucian. Hindi ko alam kung siya mismo ang nag-utos, pero alam kong may kinalaman siya. Hindi makapagsalita si Alessandro. Ang buong buhay niya ay nakasentro sa pangalan ng pamilya Montesillo. Ang kanyang ama ang nagturo sa kanya kung paano maging isang matagumpay na negosyante. Ang kanyang ama ang nagtayo ng imperyong pinamumunuan niya mayon. Ngunit kung totoong sinasabi ni Lucian, ang imperyong iyon ay maaaring itinayo sa dugo ng pamilya del Valle. Nasaan siya ngayon? Malamig na tanong ni Alessandro. Ang ama natin. Tumanggo siya. Ngumiti si Lucian. Matagal nang hinihintay ang araw na ito. Anong ibig mong sabihin? Tumalikod si Lucian. At alam kong hindi magtatagal bago siya gumawa ng susunod na hakbang. Naguguluhan si Serafina. Anong hakbang? Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi ni Lucia ng isang bagay na nagpabigat sa hangin sa paligid nila. Kung ako sa inyo, mag-iingat kayo. Nanlaki ang mata ni Alessandro. Bakit? Tumingin si Lucian sa kanila. At dahil ngayon, alam na ni Valerian Montesillo na buhay pa ang tunay na tagapagmana ng Del Valle Empire. Napahigpit ng Serafina ang kamay ni Alessandro. Anong gagawin niya? Tahimik si Lucian bago sumagot. At kung kilala ko siya, hindi siya papayag na mabuhay ka ng matagal. Mabigat ang katahimikan sa loob ng sasakyan habang pabalik sina Serafina Leora del Valle at Alessandro Virel Montesillo sa Montesillo Estate.
Hindi pa rin makapaniwala si Alessandro sa mga sinabi ni Lucian Del Valle. Kung totoo ang lahat, ang kanyang sariling ama na si Valerian Montesilio ay maaaring may kinalaman sa pagkamatay ng pamilya Del Valle. At kung alam na ng ama mo na buhay ako, mahina niyang sabi, hindi niya tinapos ang pangungusap. Mahigpit ang hawak ni Alessandro sa manibela. Hindi ko siya hahayaang saktan ka. Tahimik si Serafina. Pero paano kung totoo ang sinabi ni Lucian? Saglit na natahimik si Alessandro. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagi sa kanya na nagsisimulang maniwala. Pagdating nila sa mansyon, agad silang sinalubong ni Rafael. Mukhang nagmamadali ito. Sir, may kailangan kayong makita. Ano iyon? May lumabas na dokumento sa media kaninang hapon. Nanlaki ang mata ni Alessandro. Anong dokumento? Ipinakita ni Rafael ang tablet. Isang news report ang lumabas sa screen. Confidential documents link Montesilio Empire to Del Valle crash. Nanlamig ang katawan ni Alessandro. Ano ito? Binuksan niya ang article. May mga larawan ng mga lumang financial transactions, mga lihim na kontrata, at isang dokumento na may pirma ng Valerian Montesilio. Nanlaki ang mata ni Serafina. Hindoy! Sa dokumento ay malinaw na nakasulat ang isang lihim na kasunduan na naganap 1 linggo bago ang aksidente ng Del Valle family. Ang kasunduang iyon ay tungkol sa pagkuha ng malaking bahagi ng Del Valle Corporation. Sir, mahina pang sabi ni Rafael, may isa pa pong bagay. Ano iyon? Ang naglabas po ng mga dokumento sa media ay si Dominic Cael Aragon. Nanlaki ang mata ni Serafina. Ang private investigator? Tumanggo si Rafael. Siya po ang naglabas ng ebidensya. Tahimik ang silid. Kinabukasan, nagkagulo ang buong mundo ng negosyo. Ang pangalan ng Montesilio Empire ay nasa lahat ng balita. Mga headlines sa TV, mga article sa internet, mga investors na nagkakansela ng kontrata. Montesilio Empire linked to 10-year-old tragedy. Did Valerian Montesilio orchestrate the Del Valle crash? Unti-unting nagsisimulang gumuho ang reputasyon ng pamilya Montesilio. Sa loob ng kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng Montesilio Tower, nakaupo si Valerian Montesilio habang pinapanood ang balita sa telebisyon. Ang matandang lalaki ay kalmado, parang walang nangyayaring krisis sa kanyang kumpanya. Pumasok ang kanyang sekretary. Sir, bumabasag na po ang stocks ng kumpanya. Alam ko, maraming investors ang umatras. Tahimik si Valerian. Sir, ano po ang gagawin natin? Ngumiti siya ng bahagya. Wala. Nagulat ang sekretary. Sir, hayaan mong mangyari ang gusto nilang mangyari. Hindi niya inaalis ang tingin sa TV screen kung saang lumalabas ang larawan ni Serafina Del Valle. Tahimik ang silid. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nagpatigil sa hangin. Kung hindi lumabas ang babaeng iyon, hindi lalabas ang mga taong nagtatago sa likod ng aksidenteng iyon. Nanlaki ang mata ng sekretary. Sir, ibig sabihin, ngunit hindi niya tinapos ang pangungusap. Tumayo si Valerian Montesilio at tumingin sa bintana ng kanyang opisina. Ang buong lungsod ay nasa ibaba niya. Ang laban na ito ay hindi pa nagsisimula. Samantala, sa Montesilio Estate, nakatayo si Alessandro sa balkon habang hawak ang kanyang telepono. Sir, sabi ni Rafael sa kabilang linya, ano iyon? May isang meeting na ipinatawag ang board ng Montesilio Corporation. Kailan? Ngayon din po. Nanlaki ang mata ni Alessandro. Bakit? Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi ni Rafael ang balita na magpapabago sa lahat. Sir, gusto na po nilang patalsikin si Valerian Montesilio bilang chairman ng kumpanya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang imperyong itinayo ni Valerian Montesilio ay nagsisimulang gumuho sa harap ng buong mundo. Lumipas ang ilang araw matapos kumalat sa buong bansa ang eskandalyo tungkol sa Montesilio Empire. Ang pangalan ni Valerian Montesilio ay nasa lahat ng balita. Ang mga investors ay nagkakansela ng kontrata
Ang stocks ng kumpanya ay patuloy na bumabagsak at ang board ng kumpanya ay nagsisimula ng magrebelde laban sa kanilang sariling chairman. Sa loob ng Montesillo Estate, tahimik ngunit mabigat ang atmosfera. Nakatayo si Alessandro Viral Montesillo sa kanyang opisina habang kausap sa telepono ang ilang board members. Hindi, malamig niyang sabi. Hindi pa tapos ang investigasyon. Ngunit halata sa kanyang boses na kahit siya ay hindi na sigurado kung paano ipagtatanggol ang kanyang ama. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga siya. Sa harap ng mesa niya ay ang mga dokumentong nag-uugnay sa kanyang ama sa aksidente ng Del Valle family. Isang lihim na maaaring tuluyang sumira sa kanilang pamilya. Ngunit hindi iyon ang pinaka nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang iniisip niya ay si Serafina. Sa kabilang bahagi ng mansyon, nasa loob ng kanyang silid si Serafina Liora del Valle habang nakaupo sa harap ng bintana. Tanaw niya ang malawak na hardin ng estate. Tahimik ang gabi. Ngunit sa loob ng kanyang isip, parang may gulo na hindi humihinto. Kung totoo ang lahat ng lumalabas na ebidensya, ang pamilya ng lalaking pinagasalan niya ay maaaring may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan iyon. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, unti-unti na siyang nahuhulog kay Alessandro. Ngunit, paano kung ang lalaking iyon ay bahagi ng pamilyang sumira sa kanyang buhay? Hindi ko na kaya. Bulong niya sa sarili. Kinagabihan, dumaan si Alessandro sa silid ni Serafina. Plano niyang kausapin siya. Ngunit nang buksan niya ang pinto, walang tao sa loob. Kumunot ang noo niya. Serafina? Tahimik ang silid. Napansin niyang bukas ang bintana at sa mesa ay may maliit na papel. Agad niya itong kinuha. Nanlaki ang mata niya habang binabasa ang sulat. Alessandro, pasensya ka na kung hindi ko kayang harapin ito ng direkta. Kung totoo ang lahat ng lumalabas na ebidensya, hindi ko alam kung paano ako mananatili sa tabi mo. Kailangan kong hanapin ng buong katotohanan kahit mag-isa. Huwag mo kong hanapin. Serafina. Parang nanlamig ang buong katawan ni Alessandro. Hindi. Agad siyang lumabas ng silid. Rafael. Sigaw niya sa hallway. Dumating agad ang kanyang assistant. Sir, nakita mo ba si Serafina? Iniling ito. Hindi po. Napahigpit ng kamao ni Alessandro. Hanapin mo siya. Sir, hanapin mo siya sa buong lungsod kung kinakailangan. Ngunit bago pa makaalis si Rafael, biglang tumunog ang telepono ni Alessandro. Isang unknown number. Agad niya itong sinagot. Hello? Tahimik ang kabilang linya. Hello? Pagkatapos ay may isang pamilyar na boses na nagsalita. Kung hinahanap mo ang asawa mo, nanlaki ang mata ni Alessandro. Lucian? Ngumiti ang boses sa kabilang linya. Relax. Nasaan siya? Hindi siya nawawala. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi ni Lucian ang bagay na hindi inaasahan ni Alessandro. Siya ang kusang lumapit sa akin. Nanlaki ang mata ni Alessandro. Ano? Gusto niyang malaman ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa pamilya niya. Napahigpit ng kamao ni Alessandro. Nasaan kayo? Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi ni Lucian ang lugar na magbubukas ng pinakamalaking lihim sa kanilang nakaraan. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Huminto siya sandali. At kung saan namatay ang pamilya Del Valle. Mabilis ang takbo ng sasakyan ni Alessandro Viral Montesillo habang binabaybay niya ang madilim na highway papalabas ng Maynila. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Ang sinabi ni Lucian Del Valle sa telepono ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Sa lugar kung saan namatay ang pamilya Del Valle. Ibig sabihin, bumalik si Serafina sa lugar ng aksidente. Damn it,
Bulong niya. Pinindot niya ang speaker ng telepono. Rafael? Sir? I-track mo ang phone ni Serafina. On it, sir. Lumipas ang ilang segundo bago muling nagsalita ang assistant. Sir, may signal siya sa Batangas Highway. Nanlaki ang mata ni Alessandro. Exactly kung saan nangyari ang aksidente 10 taon ang nakalipas. Mas lalo niyang pinabilis ang sasakyan. Samantala, sa gilid ng isang madilim na kalsada sa Batangas, nakatayo si Serafina Liora del Valle habang nakatingin sa sirang guardrail. Tahimik ang paligid, walang ilaw, walang tao. Taming ang malamig na hangin at ang mahinang tunog ng mga kuliglig. Dito, mahina niyang bulong. Dito nangyari ang aksidente. Dito namatay ang kanyang pamilya. At dito nagsimula ang lahat ng misteryo sa kanyang buhay. Sa likod niya ay nakatayo si Lucian del Valle. Tahimik lamang itong nakamasid. Sigurado ka bang gusto mong malaman ang buong katotohanan? Tanong niya. Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay lumapit siya sa guardrail. May bahagi nito na mukhang pinalitan na, ngunit may ilang bakas pa rin ng lumang aksidente. Unti-unti siyang napaluhod. Biglang bumalik sa kanyang isip ang mga alaala. Ang ulan, ang kotse, ang sigaw ng kanyang ina, ang malakas na banggaan. Napahawak siya sa ulo niya. Agad siyang inalayaan ni Lucian. Serafina, naalala ko. Nanlaki ang mata ni Lucian. Anong naalala mo? Huminga siya ng mabigat. Hindi aksidente ang banggaan. Tahimik ang hangin. May humabol sa amin. Nanlaki ang mata ni Lucian. Sigurado ka? Tumanggo siya. Isang itim na sasakyan. May humarang sa kotse ng pamilya namin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lucian. Anong nangyari pagkatapos? Pagkatapos ng banggaan, unti-unting nanginig ang kanyang kamay. May lalaking lumapit sa kotse. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Si Valerian Montesillo." Nanlaki ang mata ni Lucian. Sigurado ka? Siyang nakita ko. Tahimik ang hangin. Ang matagal na nilang pinaghihinalaan ay unti-unti nang nagiging malinaw. Sa sandaling iyon, may narinig silang malakas na tunog ng sasakyan na paparating. Pareho silang panalingon. Isang itim na sports car ang mabilis na huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas si Alessandro. Agad siyang tumakbo papunta kay Serafina. Are you okay? Tumanggo siya. Ngulit halatang mabigat ang kanyang isip. Alessandro, ano yun? Tumingin siya diretso sa kanyang mga mata. Naaalala ko na ang nangyari sa aksidente. Tahimik si Alessandro. Ano ang nakita mo? Huminga siya ng malalim. At sigurado ako na ang ama mo ang nasa lugar na iyon. Parang nanlamig ang hangin sa paligid nila. Hindi makapagsalita si Alessandro. Dahil kung totoo ang sinabi ni Serafina, ang lalaking itinuring niyang bahiro ng pamilya ay maaaring ang taong sumira sa buhay ng babaeng mahal niya. Ngulit bago pa sila makapagsalita muli, biglang may narinig silang malakas na tunog ng baril na paparating. Bang! Napahiyaw si Serafina. Agad siyang tinulak ni Alessandro sa likod niya. May isang lalaking nakatayo sa kabilang bahagi ng kalsada. May hawak na baril. At sa mahinang ilaw ng buwan, nakita nila ang mukha nito. Nanlaki ang mata ni Alessandro. Hindi! Dahil ang lalaking may hawak na baril ay ang sariling ama niya, Valerian Montesillo. Nanlaki ang mata ni Alessandro Verel Montesillo nang makita ang lalaking nakatayo sa kabilang bahagi ng kalsada. Sa malamlam na ilaw ng buwan, malinaw niyang nakita ang mukha nito. Ang lalaking may hawak ng baril ay ang taong kinilala niyang ama buong buhay niya, Valerian Montesillo. Hindi. Mahina niyang bulong. Agad niyang hinila si Serafina Liora del Valle sa likod niya upang protektahan ito. Sa tabi nila, nakatayo rin si Lucian del Valle
Nakatingin ng matalim sa matandang lalaki. Tahimik ang madilim na kalsada sa Batangas. Ang hangin ay parang tumigil sa pagitan nila. Ang tagal kong hinintay ang sandaling ito. Kalmadong sabi ni Valerian habang hawak ang baril. Nanlakihang mata ni Serafina. Kayo? Tumingin si Valerian sa kanya. At sa wakas, buhay ka pa pala. Nanlamig ang katawan ni Serafina. Bakit? Nanginginig niyang tanong. Bakit ninyo ginawa yan sa pamilya ko? Ngumiti ng bahagya ang matandang lalaki. Business. Parang may sumabog sa dibdib ni Alessandro. Hindi pwede. Galit niyang sabi. Sabihin ninyo na hindi totoo ang lahat ng ito. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Valerian. Mas matagal ka nang nasa mundo ng negosyo, Alessandro. Sabi nito, alam mong walang emosyon sa negosyo. Nanlaki ang mata ni Serafina. Ibig niyong sabihin? Ang pamilya Del Valle ay hadlang sa plano ko. Tahimik ang hangin. Ang kanilang kumpanya ay masyadong malakas. Nahaping-hipit ng kamao ni Alessandro. Kaya pinatay ninyo sila? Hindi agad sumagot si Valerian. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. Unti-unting napapikit si Alessandro. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang pamilya ay gumuho sa isang iglap. Hindi ninyo sila kailangang patayin. Mahina niyang sabi. Ngunit biglang sumagot si Valerian. Hindi ko sila pinatay. Nanlaki ang mata ng tatlo. Ano? Hindi ko iniutos ang aksidente. Naguguluhan si Serafina. Pero nakita ko kayo dito. Tumanggo si Valerian. Dumating ako pagkatapos ng aksidente. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niyang isang bagay na nagpapatigil sa lahat. Dahil may ibang taong nagplano nito. Nanlaki ang mata ni Lucian. Sino? Ngunit hindi agad sumagot si Valerian. Sa halip ay tumingin siya kay Lucian. Hindi mo pa rin bang naiintindihan? Unti-unting kumunot ang noon ni Lucian. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Valerian. Hindi ako ang tunay na kontrabida sa kwentong ito. Tahimik ang hangin. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinuro ang isang tao sa kanilang tatlo. Siya. Nanlaki ang mata ni Serafina. Sino? At ang susunod na sinabi ni Valerian ay parang kidlat na bumagsak sa kanilang lahat. Ang lalaking nag-imbestiga sa lahat ng ito. Tahimik ang paligid. Ang lalaking naglabas ng ebidensya sa media. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alessandro. Hindi! Ngunit sinabi na ni Valerian ang pangalan. Dominic Kael Aragon. Nanlaki ang mata ni Serafina. Ang private investigator? Tumanggo si Valerian. Hindi siya basta investigator. Naguguluhan si Lucian. Kung ganun, sino siya? Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niyang lihim na magpapagawa sa lahat. Ang Dominic Kael Aragon ay anak ng taong nagmaneho ng kotse na bumangga sa pamilya Del Valle. Nanlaki ang mata ni Serafina. Ibig sabihin, ang lalaking tumulong sa kanya upang ilabas ang katotohanan ay maaaring ang taong naghihiganti sa kamatayan ng kanyang ama. At kung totoo iyon, ang buong laban na ito ay matagal nang pinagplano ng isang taong nasa likod ng lahat. Tahimik ang madilim na kalsada. Matapos banggitin ni Valerian Montesillo ang pangalan ni Dominic Kael Aragon. Parang bumigat ang hangin sa paligid. Si Dominic? Mahina ngulit naguguluhang sabi ni Serafina Liora del Valle. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking tumulong sa kanya upang malaman ang katotohanan ay maaaring may sariling dahilan. Ang ama niya ang driver ng truck na bumangga sa sasakyan ng pamilya mo, dugtong ni Valerian. Nanlaki ang mata ni Lucian del Valle. Iibig mong sabihin, ginamit niya kayong lahat. Kalmadong sagot ni Valerian. Tahimik ang ilang segundo. Unti-unting nag-connect ang mga pangyayari sa isip ni Alessandro Verel Montesillo. Ang private investigator na biglang lumitaw. Ang mga ebidensyang lumabas sa media. Ang pagbagsak ng Montesillo Empire. Pinaplano niya ito mula pa nung una. Mahina niyang sabi. Ngulit hindi pa siya tapos magsalita nang may narinig silang isa pang boses mula sa likod. Exactly. Nanlaki ang mata ng lahat. Dahan-dahang lumabas mula sa dilim ang isang lalaki. Naka-dark coat at may malamig na ngiti sa labi. Dominic Kael Aragon. Tahimik ang hangin. Ang tagal kong hinintay ang sandaling ito.
sabi niya habang dahan-dahang naglalakad palapit. Napahigpit ang kamao ni Alessandro. Ginamit mo kami. Ngumiti si Dominic. Hindi ko kayo ginamit. Tinulungan ko lang kayong makita ang katotohanan. Nanglaki ang mata ni Serafina. Kung ganun, bakit mo ginawa ito? Huminto si Dominic sa harap nila. Dahil 10 taon na ang nakalipas, ang ama ko ang sinisi sa aksidenteng yun. Tahimik ang paligid. Tinawag siyang kriminal. Tinawag siyang mamamatay tao. Unti-unting tumalim ang kanyang tingin. Pero ang totoo, ginamit lang siya. Tumingin siya kay Valerian. At ikaw ang nag-utos sa kanya na takutin ang kotse ng pamilya Del Valle. Nanlaki ang mata ni Alessandro. Father! Tahimik si Valerian. Ngulit sapat na ang katahimikan nito upang maintindihan ng lahat. Huminga ng malalim si Dominic. Hindi niya sinadyang mangyari ang aksidente. Siya ang nasisi. Siya ang nakulong. Siya ang namatay sa kulungan. Tahimik ang hangin. Ang ginawa ko lang ay ibalik ang hustisya. Ilang sandali ang lumipas bago dumating ang tunog ng mga police siren sa malayo. May nag-report sa kanila. Unti-unting lumapit ang mga pulis. Napahinga ng mabigat si Valerian. Mukhang alam na niya ang mangyayari. Lumapit si Alessandro sa kanyang ama. Is it true? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Valerian. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumanggo. Tahimik na pumikit si Alessandro. Sa wakas, lumabas na ang buong katotohanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang kaso laban kay Valerian Montesilio ay naging pinakamalaking balita sa bansa. Ang Montesilio Empire ay muling inayos sa pamumuno ni Alessandro. Samantala, opisyal nang nakumpirma ng DNA test na si Serafina ay ang nawawalang tagapagmana ng Del Valle Empire, si Aurora Del Valle. Ngulit sa kabila ng lahat ng kapangyarihan at kayamanan na bumalik sa kanya, may isang bagay na mas mahalaga sa kanyang puso. Isang gabi, nakatayo si Serafina sa balcony ng kanilang bagong tahanan habang tanaw ang lungsod. Lumapit si Alessandro sa kanya. Iniisip mo na naman ng nakaraan? Medyo. Tahimik ang sandali sa pagitan nila. Pagkatapos ay sinabi ni Alessandro ang isang bagay na matagal na niyang gustong sabihin. Alam mo, kung hindi nangyari ang lahat na ito, hindi kita makikilala. At hindi ako magkakasal ng aksidente. Ngunit ngumiti si Alessandro. Hindi na aksidente. Kinuha niya ang kamay ni Serafina. At ngayon, pinipili kitang mahalin. Unti-unting napangiti si Serafina. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, lihim at laban na kanilang pinagdaanan, may isang bagay na naging totoo. Ang kasal na nagsimula sa isang aksidente ay nauwi sa isang pag-ibig na pinili nilang dalawa. At sa wakas, ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pag-ibig na nabuo sa gitna ng katotohanan.